Nagsimula ang palabas sa isang batang babae na nagngangalang Veronica. Tinuturuan siya ng isang lalaki na nagngangalang William. Sa sandaling iyon, sinasanay ni William si Veronica dahil kamakailan lang ay nawalan siya ng asawa at anak na babae. Tila natutuwa siya para sa pag-unlad ni Veronica. Pagkaraan ng 12 taon, si Veronica ay isa na ngayong ganap na dalaga at nasa ilalim pa rin ng pagsasanay. Siya ay mag-isa na lamang at wala na rin siyang magulang, kaya naman ay nakapokus siya sa pagsasanay. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang kanyang magiging misyon pagkatapos ng pagsasanay. Samantala, sa isang kafe, may mga 4 na kalalakihan at isang babae na tumatambay. Ang isa sa kanila ay tila interesado sa waitress na blonde ang buhok na nagngangalang Gwen. Sa kabilang dako, si Veronica ay sumasailalim pa rin sa pagsasanay. Sa sandaling ito, siya ay sinasanay para maging isang lethal weapon. Ang kanyang magiging target ay ang mga 4 na kalalakihan na laging tumatambay sa kafe. Sa parehong sandali, si Jameson ay nagkunwaring interesado kay Gwen at niyaya niya ito na pumunta sa isang lugar. Lumalabas na ito ay isang setup lamang at mayroon silang maitim na binabalak. Dinala nila si Gwen sa kakahuyan at pinatay ng walang kalaban-laban. Maaaring ito rin ay katulad ng nangyari sa mag-ina ni William. Hindi nagtagal, inutusan ni William si Veronica na pumunta sa bar para sa isang hands-on training. Pinili ni William ang isang lalaki na kulay brown ang damit bilang target ni Veronica. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtagumpay si Veronica na patulugin ang lalaki sa pamamagitan ng kasanayan na kanyang natutunan, ngunit hindi niya ito papatayin dahil iyon ang tagubilin ni William. Lumapit si William at ginising ang lalaki, pagkatapos ay sinabing hindi pa handa si Veronica para sa misyon. Kalaunan sa isang inn, sinubukan ni Veronica na matulog sa tabi ni William at nagpanggap na masama ang kanyang pakiramdam. Pumayag si William ngunit nabigo ang dalaga na akitin ang lalaki. Kinabukasan, isinama ni William si Veronica para sa isang eksperimento. Tinurukan niya ang dalaga ng isang likido. Ang likidong iyon ay kayang palabasin ang bagay na labis na kinakatakutan ng isang tao. Nakikita ni Veronica ang kanyang sarili sa nakaraang misyon, kung saan ay hindi niya kayang patayin ang target. Buti na lamang ay dumating si William at pinatay nito ang lalaki. Nagising si Veronica at lumapit sa kanya si William na sinasabing isa siyang malaking pagkakamali. Wala nang magagawa si William kaya pinatay nito ang dalaga. Biglang binuhusan ng tubig si Veronica at itinanong kung ano ang kanyang nakita. Ipinaliwanag ni William na nagdudulot ng hallucination ang itinurok sa kanyang likido, at kailangan niyang maging handa sa ganitong sitwasyon. Kalaunan, isinama ni William si Veronica sa kafe na tinatambayan ng 4 na kalalakihan. Inihayag din ni William na sila ang mga salarin sa pagkawala ng babaeng nagngangalang Gwen. Pagkaalis nila, pumasok si Veronica sa kafe para makipagkaibigan sa babaeng kasintahan ng isa sa mga lalaki. Sa loob ng 5 minuto ay agad na nakakuha ng impormasyon si Veronica tungkol sa mga kalalakihan. Sa sandaling iyon, sinabi niya kay William na hindi na siya makapaghintay para gawin ang misyon, ngunit pinaghahanda siya ni William dahil mag-isa niya itong gagawin. Pagkaraan ng ilang buwan, handa na si Veronica sa misyon. Mga kagaya niya ang tipo ni Jameson, kaya hindi na pinalagpas ng lalaki ang pagkakataon na kausapin nang makita niya ang dalaga sa kafe. Nagkunwari si Veronica na interesado rin siya kay Jameson, kaya naman ay agad siyang niyaya ng lalaki na pumunta sa isang masayang lugar. At gusto niyang magbihis ito ng maganda. Pumayag naman agad si Veronica kaya agad ding umalis si Jameson. Dumating ang gabi ng kanilang pinag-usapan, kaya naghanda si Veronica. Si Jameson ay nagmaneho ng kanyang kotse upang sunduin muna ang kanyang mga kaibigan. Ang una niyang pinuntahan ay si Shane. Nag-aalala ang kanyang kasintahan na si Jennifer sa kanilang pupuntahan, ngunit nagdahilan si Shane na mangangaso lamang sila sa gubat. Sumunod nilang sinundo ay si Nelson, tila siya ay isang mabait at mapagmahal sa ina. Ang huli ay si Danny, sa sandaling iyon ay hawak niya ang kanyang palakol na tila nasa sabik para sa kanilang susunod na biktima. Sinundo ni Jameson si Veronica na naghihintay sa loob ng kafe. Paglabas nila ay nabighani ang tatlo sa kanyang taglay na kagandahan. Sa kanilang daan, hinahampas nila ang mga mailbox na kanilang madaanan. Sinabihan din nila si Veronica na siya naman ang gagawa. Kalaunan, dumating na sila sa lugar kung saan nila dinadala ang kanilang mga bibiktimahin.
Ang mga kalalakihan ay nagmadaling nagtungo sa kakahuyan at si Veronica ay iniwan. Sinundan niya ang mga ito hanggang sa makarating sila sa gitna ng kagubatan, kung saan ang mga kalalakihan ay nakaupo sa sopa. Niyaya siyang maglaro ng Truth or Dare. Ngunit bago sila magsimula, nag-alok si Veronica ng inumin na hinaluan niya ng likido na katulad ng itinurok sa kanya ni William. Agad na ininom ito ng 3 ngunit si Jameson ay tumanggi. Sa pag-uumpisa ng laro, tinanong ni Veronica si Jameson at nasagot naman ito ng lalaki. Sumunod si Veronica na tinanong tungkol sa bagay na kanyang pinagsisihan sa kanyang buhay. Hindi ito masagot ng dalaga kaya sinabihan siyang uminom ng alak. Sumunod si Nelson at dahil ang kanyang sagot ay dare, sinabi niyang mayroon siyang bibiktimahin. Kinuha nito ang isang bulati at agad na kinain, kaya naman ay tila nasusuka si Veronica. Ang sumunod nilang laro ay kailangan nilang gawin kung ano ang nakasulat sa kanilang mabubunot. Ang nabunot ni Jameson ay kiss someone, kaya agad nitong hinalikan ang dalaga. Ang nakuha naman ni Veronica ay kailangan siyang talian, kaya ibinigay ni Nelson ang kanyang sinturon na siyang gagamitin ni Jameson para talian ang kamay ng dalaga. Napansin niyang gumagana na ang gamot na ibinigay niya kay Danny. Sumunod ay truth muli ang nabunot ni Jameson, kaya naman ay itinanong ni Veronica kung ano ang nangyari kay Gwen, bagay na ikinagulat ng magkakaibigan. Sumagot si Jameson na hindi niya alam kung bakit ito bigla na lang nawala, at agad na bumunot ng susunod. Nagkunwaring natakot ang dalaga sa nabunot ni Jameson kaya siya ay nagpanik at napasigaw. Binigyan siya ni Jameson ng 5 minuto upang tumakbo palayo. Labis na ikinatuwa ng mga kalalakihan na makitang takot ang dalaga. Inutusan ni Jameson si Veronica na umpisahan na ang pagtakbo, habang sila ay naghihintay hanggang matapos ang 5 minuto. Nagawang kalasin ni Veronica ang sinturon na nakatali sa kanyang mga kamay. Nakaraan na ang 5 minuto at hinahanap na siya ng mga kalalakihan. Gumana na ang gamot kay Danny at iba na ang kanyang mga nakikita. Hindi nahirapan si Veronica na tapusin ang kanyang buhay gamit ang sarili nitong palakol. Sumunod naman si Nelson kung saan natatakot na ito sa kanyang mga nakikita at tila nababaliw na dahil sa epekto ng gamot. Nagawang agawin ni Veronica ang baseball bat ni Nelson at inilapat niya ang mga moves na natutunan niya sa pagsasanay sa mahabang panahon. Bumagsak si Nelson, at gamit ang isang bato ay napatay ni Veronica ang lalaki. Nagawang sundan ni Jennifer ang magkakaibigan hanggang sa nakita nito si Jameson na nakaupo sa sopa. Lumalabas na ang dalawa ay dating magkasintahan. Habang si Shane ay kasalukuyang hinahanap si Veronica, nakita niya ang kotse ng kanyang kasintahan na si Jennifer kaya naman ay bumalik ito sa gitna ng gubat. Nahuli niya sina Jameson at Jennifer habang naghahalikan kaya naman ay nagalit si Shane sa kanila. Nang sabihin ni Jameson na nauna siya kay Jennifer ay mas lalong nagalit si Shane at agad na sinuntok ang karibal. Dahil sa inis ni Jameson, ibinunyag niya ang kanilang sekreto, kung ano ang ginagawa nila sa gitna ng gubat. Hindi ito nais paniwalaan ni Jennifer subalit ginawang halimbawa ni Jameson ang tungkol sa nangyari kay Gwen. Dahil alam na ni Jennifer ang buong pangyayari ay nais itong patayin ni Jameson. Tumanggi si Shane at agad niyang sinugod ang karibal hanggang sa mawalan ito ng malay. Pagkatapos ay nilapitan niya si Jennifer at agad niya itong sinakal. Subalit nabunyag na ito ay hallucination lamang ni Shane dahil sa epekto ng gamot, at ang babaeng nasakal niya ay si Veronica. Nagawang pabagsakin siya ni Veronica at tuluyan na ring binawian ng buhay. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Jameson si Veronica at napahanga ito sa kanyang husay. Binigyan niya ito ng pagkakataon na makapagpahinga saglit bago sila magtuos, ngunit inihayag ni Veronica na dahil sa inalok niyang alak na may halong gamot ay hindi siya nahirapang tapusin ang buhay ng mga kaibigan nito. Uminom din siya mismo kanina ng alak na may halong gamot pero nakapaghanda na siya para malabanan ang epekto ng gamot. Tinanong ni Veronica kung ilang mga kababaihan ang kanilang nabiktima. Sumagot si Jameson at inamin niya na 21 ang kanilang nabiktima at kasama na siya doon. Nang marinig niya ito ay mas lalo siyang naging determinado na tapusin ang kanyang misyon. Nagsimula ang kanilang laban ngunit nahirapan si Veronica dahil si Jameson ay mas malakas. Hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon si Veronica na gamitin ang kasanayan na natutunan niya kay William. Si Jameson ay nawalan ng malay ngunit nais pa niyang danasin nito ang dinanas ng kanyang mga kaibigan. Pinainom niya ito ng alak na may halong gamot.
Nang magising ang lalaki ay nakatali na ang kanyang leeg at ang kanyang paa ay nakatuntong sa isang putol na kahoy. Nagmakaawa ang lalaki subalit determinado si Veronica na tapusin ang kanyang misyon. Hindi nagtagal ay gumana na ang gamot na pinainom sa kanya, at tila nakikita nito ang mga kababaihan na kanilang nabiktima. Labis itong nakaramdam ng takot kaya't nadulas siya at tuluyang binawian ng buhay. Hindi nagtagal, dumating si William at nakaramdam ng pagmamalaki para kay Veronica. Sa huling eksena, pumunta sila sa cafe na kadalasang tinatambayan ni Jameson at ng kanyang mga kaibigan para ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!